ang kapulisyahan at ang ating po mga NBI, ang PDEA, sila po ay tigahuli. Pero parang sanga ng puno yan eh. Habang huli ka ng huli, hindi imposibleng may tutubong bagong sanga. Dapat habang pinuputol mo ang sanga, pinuputol mo rin ang ugat. At ang punong ito ang puno ng problema ng droga. Yung po ang ibig sabihin ng BIDA program. It's a whole of nation approach. Alam naman natin, kung minsan ang problema sa droga, ang tinatarget ang mga bata. Ang pressure ng barkada. Yung iba walang trabaho. Yung iba may problema sa pamilya. Low confidence level. So, diyan papasok ang interagency. Andiyan ang Department of Health for the rehabilitation. Andiyan ang DTI sa mga negosyong pwede maitulong. Andiyan ang Department of Labor sa mga trabahong pwede maitulong, mga Chamber of Commerce on the ground. Of course, andiyan ang LGUs. Andiyan ang BADAC, ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Andiyan ang ADAC, ang Anti-Drug Abuse Council. From the ground, alam nila kung sinong gumagamit, bawat barangay. Alam nila kung sinong nagtutulak. Pwedeng tawagan ito at magbagong buhay. Ito masasabi ko. Ayon sa data, you will be surprised. Lahat ng nakakulong ngayon, 70% are drug-related cases. This is according to the Bureau of Jail and Management. 70%. And this is another issue na nakakatakot. Yung mga nakawala, 30% are repeat offenders or recidivists. Ibig sabihin, umuulit. So kung yung 30% na yun, magkaroon ka na honest-to-goodness drug program na hindi sila uulit. For example, maihanap mo ng trabaho. Tapos pa-check mo kung talagang gumagamit o hindi. No? Tapos on the ground naman, I'm talking of interagency, on the ground, the church could help. The school could help, PTA could help, the family as an institution. And I tell you this, no? Ito'y sinabi sa akin ni General Gilbert Cruz. Merong isang experiment nung daga. Yung mga daga, binigyan ng choice. Is it water or water laced with methamphetamine? Alam mo kung saan pumila ang daga? Doon sa drugs. Lahat ng daga naging addict. But they tweaked the experiment. Nilagyan nila maraming activities. Mga maze, mga wheels. So napagod yung daga. And after that experiment, saan pumunta daga? Sa tubig. Lahat iniwasan ang drugs. At yun ang pwedeng maitulong ng LGU sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming activities into sports, culture, etc. But have our kids have that confidence to say no to drugs. If the church is with you, the family, everyone, I tell you this, we can defeat this drug problem. That is what BIDA is all about.